Good morning. Praise the Lord. Lord God, thank you, Pastor Chagan, at sa mga pastor, pastor's wife, sa mga people, sa tanan. Salamat sa Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening naman sa mga lugar. Nakakapanood kita, nakaka-YouTube channel. Please subscribe, Christ Baptist Mission Church. Meron ang subscriber na 373. So praise the Lord at pag-subscribe lang para madugangan itong mga subscriber. So para may katong sa Panginoon. At sa tanang mga pastor ay ako pinakadalis. Kumbaga ako pinakalas sa mga pastor sa data ay mga very good sa data. So ako ang kumbaga sa kakbuhay, ako yung pinaka-kulinap. Yan, importante ay nagpapagawin sa Panginoon. Yan importante na gamit tayo ng Panginoon. 1 Timothy chapter 1 verse 17. So thank you sa pag-subscribe. Christ Baptist Mission Church. Yan. First, masaya ko karami, ito po rin naman at-least ay makapipit ako Bible. 1 Timothy chapter 1 verse 17, read, begin. Now unto the King, eternal, immortal, invisible, the only wise God, with honor and glory, forever and ever. Amen. Let us close our eyes, let's go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa araw na ito, maraming salamat po sa buhay at sa lakas. Ngayon, si Pastor Misty about prayer, thank you po Ama, at thank you rin po kagabi sa Apostle Winning, kay Pastor Jobert, at thank you rin po Panginoon kay Pastor Wilbert about growing in the Lord. Sweet Holy Spirit, help us, help me as I preach the word. Ako po, kami po mga pastor ay makatulong spiritual sa paglago ng iyong mga anak. Sa iyong sarili, wala po akong magagawa. Tulungan niyo po ako. Patawad po sa aming pagkukulang, sa aming kasalanan. Linisin niyo po aming mga puso sa lahat ng korona. Heavenly Father, kayo po ang magabay, mag-bless sa amin. Kahit yung we pray, Heavenly Father, yung gawa na kaaway, nisita, kayo po ang itaboy po si Jesus Christ's name. Upang hindi niya manakaw yung Word of God na mapakinggan ngayong umaga ito at hanggang matapos ang Diyos ka. At we pray for sa application. Sa muli, sa iyo ng glory, honor, power. Thank you for loving us. We love you. Help me now. Holy Spirit, please empower me in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayon ay Eternal Security. So, pag sinabing eternal security, ang word na eternal, yan ay 47 times na binanggit from Genesis to Revelation. 47 times binanggit yung word na eternal. At yung security naman ay one time lang nabanggit. At pag sinabi ng eternal, hindi lang yan 1,000 years, hindi lang yan 1 million years, hindi lang yan 1 billion years, hindi lang 1 trillion years, yan ay for everlasting, yan ay for eternity, yan ay infinite. Amen? So, ibig sabihin ay walang hanggan. So, praise the Lord. Ilang thousand yung 1 million? 10 na 100,000. Ang 1 billion, 10 na 100 million. Yung 1 trillion, 10 na 100 billion. Could you imagine? Kung mayroon ka lang 100,000, isang tricycle na yan. O, diba? Yan ay by numbers. So, praise the Lord. Nasabi doon, now, unto the King eternal. It speak about the Lord Jesus Christ, our Panginoon Jesus, na siya ay eternal. Pag sinabi naman, immortal, living forever. Invisible, hindi nakikita. Sabi ng John chapter 4, verse 23-24, naghahanap ang Diyos Ama ng sasamba sa Kanya. True worshiper. At God is Spirit. Ang Diyos ay hindi nakikita. And we worship God in Spirit
and in truth. Kaya praise the Lord na meron tayong ganitong pagtitipon para sa kalwalatian ng Panginoon. The only wise God, the honor, glory. Kaya tayo, we give glory to God. Alam niyo, si Herod, nung nag-speech siya, o sabi ng mga tao, ayun nagsasalita, parang Diyos. Hindi ka binigay yung glory sa Diyos, kaya kinain siya ng uod, namatay siya on the spot. Kaya sa ating buhay, kung magaling ka magtugtog ng piano, magaling ka sa lahat ng ministry sa pagtuturo, magaling ka mag-akay ng kaluluwa, at anumang aspekto ng ministry, by the grace of God and for the glory of God. Yan dapat sa ating buhay. So praise the Lord, amen? Wala tayong kakayanan. Ako, mahihain ako. Ayaw kong kahit yung college days ako, hindi ako nag-involve kahit sa ROTC, private lang ako. Ayaw ko ng responsibilidad. Mahihain ako mag-harap sa tao. Pero dahil kay Lord Jesus Christ, ay makakaharap ako sa mga tao. Amen. So, because of Jesus Christ, kung walang Panginoon, hindi naman ako tayo dito. Pero dahil sa Panginoon, kaya na-overcome, kaya sabi ko, Lord, ay gamitin mo lang ako. I surrender my life to you. Alam mo na, challenge ako doon sa 10th revival sa Negros. So, masama niya ako sa pastor. Habang dadala ko yung reviewer ng CPA review, CPA, graduate ako by the grace of God ng accountant. Wala ba accountancy nun? Bachelor of Science, major in accounting. For 5 years, nakuha ko yun. Bakit? Kasi working student ako. Gusto ko makapag-aral. Kaya nagwawalis ako diyan sa labas ng GH ngayon. Naglilinis na siya ng lalaki, ng babae, para makapag-aral lang. Kasi wala magbigay ng tuition fee. Nabatid ni tatay ko eh. So kaya ko mag-aral. 5 taon nagwawalis. Working student. Para na makapagtapos ng BS Commerce. Kasi nakalagay sa classified ads, wanted accounting clerk. Dami accounting clerk. Nung nag-apply na ako, ni-reject palagi. Ang hinahanap pala, babae. Pag babae pala yung commerce. Sayang ako nag-civil engineering na lang ako. Sabi ko, matagal 5 years. Kasi hindi ko alam na sa ministry para umabot. Sana kung naging civil engineering ang natapos ko, sa mga church na walang kakayanan na mag-hire ng civil engineer, sana doon na lang. Anyway, nagamit ko naman yun, yung counting souls for the Lord. Nabibilang ko. Nabigay ako ng more than 7,000 na gospel tracts. Amen. Yung mga nalista ko lang. Tapos, naka-witness na ako ng mga more than 2,000 na mga tao. By individual, by group. Kaya, yung sinusulat ko yun, nagamit ko pala yung accounting. Kaya praise the Lord na we give glory to God. Yan dapat sa ating buhay. Kaya soli Deo Gloria. Eternal security. Number 1, it is the plan of God. Yung eternal security na ito ay plano ng Diyos. Eternal security plan of God for you, and for me. Amen. In the area of salvation, salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng eternal salvation. Sabi ng Hebrews chapter number 5, verse 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Salvation unto all them that obey Him. Kaya, meron rin tayong eternal salvation, eternal redemption. Hebrews chapter 9, verse 12. Neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. Salamat sa Panginoon na meron tayong eternal redemption. Alam nyo, yung ating kaligtasan, napakabuti na napakabait ng Panginoon sa ating. Bakit? Di ba nagkasala si Lucifer? At yung mga angels na nahikayat niya,
Makasalanan sila, may kasalanan sila. Wala nang gaganda sa langit. Kaya ang ginawa dahil sila ay si Lucifer nagkaroon ng pride sa kanyang puso, siya ay itinapon sa lupa, kaya tinawag siya na fallen angel. Magkasala rin si Adam and Eve. Pero alam nyo, yung kasalanan ng tao, yun ang binayaran ni Lord Jesus. Okay? So praise the Lord, na hindi yung kasalanan ng mga fallen angels ni Lucifer, kundi yung kasalanan mo, kasalanan ko, yung binayaran ng Panginoong Isus. Mamamatay si Lord Jesus sa cross of Calvary, yung kasalanan natin, yung binayaran, at pag binayaran na yung kasalanan natin, I will remember their sins no more. Amen. Ano ang kasalanan mo? Nangupit ka? Nanood ka ng malaswa, ng board sa YouTube o sa Facebook? Ikaw ay nagpundido sa school? Ikaw ay nang bully? Ikaw ay nakapatay? Ikaw ay nang rape? Ikaw ay anong ginagawa? Ano mga kasalanan yan? Ikaw ay paantok-antok? Dahil nasubaran ka sa ML? Alam niyo yung cellphone? Pwede yan maging holy cellphone dahil yan yung holy Bible. Pero yung cellphone, pwede rin na maging Baal yan. Worshipping Baal. Si Baal, Diyos-Diyosan na rin yung cellphone. Anything na priority mo kumpara sa pagbabasa ng Biblia pag-pray, anything na pinapriority mo yun kaysa sa Panginoon, naging Diyos-Diyosan na yan. Yes. Pero ano man yung kasalanan mo despite of that, meron kang struggle, sabi ni Pastor Wilbert kagabi ay talagang yan ang pinaglalabanan. Pero salamat, binayaran na ng Panginoon. Amen. I will remember their sins no more. Itatapon sa doon sa kalaliman ng dagat. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Oh Lord Jesus, namatay ka sa krus, inilibing after 3 days, muling nabuhay. Pero yung kasalanan ng tao, yung binayaran, hindi kasalanan ni Lucifer, ng mga fallen angels. Alam niyo, even the devil, sabi ng Bible sa Book of James, believe God, and tremble, kapurog pa. Diba sabi na chapter 15, whosoever believe in Him, in Jesus, will have eternal life. Kahit anong believe ba nila kay Jesus Christ na mga devil, hindi na sila maliligtas. Pero pag ikaw, ako, mag-believe kay Jesus, maligtas tayo. And they say, Acts 10:31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Salamat ako sa Panginoon, naliligtas ako ay makasalanan rin. 35 years ago, 17 years old ako, sa plaza, sa Kalibo, nakita ko ng silaris. Nagpapuan siya. Gindig niya ako sa Cinemars, yung madali. Pagdit na sa Cinemars, sinusinte, 17 years old. Pinakain niya ako, gindig niya ako. Pero yung kamay pala niya, nagkakamang pala, nagkakapang. Kasi, ang kamay niya, nandun sa pearl ko. So, pinakaingan niya, alam mo ba pinatago yan? Precious yan. Kaya huwag niyong ibigay sa kani-kanino lang. Sabi ko, kaya mo yan. So, tinapin ko yung kamay niya. Kasi inosente, hindi ko alam ako eh. Siyempre, virgin mo ako that time. Sinayos pa ka. Tapos ang ginawa ko, hanapan na lang kita ng iba. O naging bulgaw pa ako. Ito tapos yung people na to, dinala ko sa kanya. Tapos kumain kami tatlo sa restaurant. Tapos, yun, siya na gindig doon. Pero, nagkapira rin ako. Nagkakain pa. So, marami kasalanan ko. Mga vandalism. Tapos kung may nakawan sa Kalibo, mga kaldero, mga bote ng soft drinks, mga kahan, dali namin sa junk shop. Look out ako! Ang rule ko, look out! O kumita ako, o may pulis, look out ako. Pero iba yung tumitira. At ang dami pang kalaswaan, mga kasalanan. Pero praise the Lord, may nagturo ng Daily Division Bible School 1985. Amen. Yung mga workers sa Aklan Baptist Church, sa Bulwan, nagturo sa sila na. Nagturo about Jesus Christ. At ang memorize ko, grade 5 about that time, 1984,
John 3:16. First time ko na-memorize. Pero palagi ako sa Baptist Cathedral. St. John the Baptist Cathedral. Diyan ako matin na paglinggo, katekisis. Pero doon yung mga Baptist people at memorize ko yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So praise the Lord na may nagturo ng daily education Bible school. Kaya binigyan ko ng Panginoon ng eternal redemption, eternal salvation, at binatawad yung kasalanan ko. Kung ang kasalanan ko, siguro mas banal kayo mo para sa akin. Kasi makasalanan ako eh. Imagine, no? Bugaw, tapos nakipag-date sa Silahes. Kasi siyempre, 52 na ako eh. Isipin nyo, 35 years ako, 17 years old. Siyempre, tama ang sabi ni Pastor Chagan na gwapo ako. Pero ang totoo yun, katamtaman lang. Yun ang totoo. Kasi hindi naman ako i-date ng lalaki kung wala akong insura. Siyempre, 35 years ako yun. Isipin mo. Oh. JJ yan. O, tingnan yung anak ko, by the grace of God. Sabi ko, Jay, si Chagan Jens, palit tayo ng mukha. Ayun po, mafia. Hindi naman yung pindi dati. So, yan ay biyaya ng Panginoong Isos. Mabuti na naligtas, naturuan ng Biblia, naturuan ng Lord Jesus Christ, nagkamemorize ng versikulo, at nagsurrender ako sa Panginoon. Napakinggan ko sa mga preacher doon sa yung kay Pastor Edgar Nuno sa Lagayuta City. Dala-dala ko yung CPA board exam na mga libro at mga reviewer, punta ng 10th revival. Sige makinig dun sa mga mga speaker. Sabi nun, puro salis ako, serve God quickly. Serve God quickly. Yun ang namotivate sa akin. Kaya Pastor Chagan, meron siya napakinggan din kay Pastor Villases. Ako naman, mapakinggan ko sa yung grupo ni Court Labo ba, yung bulag na umaawit. Court Labo ba yun? Yung sa Rock of Ages Prison Ministry. Ayun, nakapakinig ko doon ng preaching ng Amerikano, serve God quickly. Serve God quickly. Kaya, sabi ko nakaparang, sige Lord, may Bible school ko. Pero mag-take mo na ako ng CPA board exam. Kahit hindi makapasa, diretso ako sa Bible school. So, pagka-take ko, may Bible school doon ako. So yun, kaya praise the Lord na hindi naman ako nagsisi na nag-Bible school ako at nakapag-mission ako. Importante, nagagamit lang tayo ng Panginoon. Kaya kung dito na ako noon eh, where are you going? So little time, kubatis. Yan ba yung Latin word, kubatis? Ibig sabihin na, where are you going? Gusto ko lang noon, nagtrabaho ako sa bangko, nag-training ako sa Development Bank of the Philippines, sa Capitol, ilang months. Doon lang, gusto ko lang sa bangko lang, tuloy pa pala ang plano ng Panginoon. Amen. Kaya pasalamat sa Panginoon na para mag-share sa inyo ng kanyang salita. Amen. At binigyan na tayo, hindi lang ako ng eternal salvation, eternal redemption. Praise the Lord. Pero paano naman yung mga unsaved? Meron silang eternal fire. Jude 1:7, eternal fire. At sa area naman ng sa buhay ni Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you unexpected end. Pero ito, kiniklaim ito ng mga iba na pinipersonals nila, pero ito talaga primarily kay Jeremiah. In the area of good success, sabi ng Joshua 1:8, thou shalt meditate the word of God day and night, and thou shalt have good success. Hindi lang success, kundi good. Basta sa Panginoon yan ay good success because God is good. And choosing us before the foundation of the world. Number 2, it is the promise of God. Eternal security, it is the plan of God. Number 2, it is the promise of God. 1 John 2:25, and this is the promise that He had promised us, even eternal life. Isa lang ay hindi magawa ng Diyos.
ay yung magsinungaling. Hindi yan magawa ng Diyos. Titus 1:2, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Pag sinabi ng Diyos, gagawin ng Diyos. Amen? Sabi ng Diyos, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, tubig, isda, lahat na nakikita natin. Lahat ng nakita natin ng mga temporary things, gawa ng Diyos. Kaya sabi yan, pag sinabi ng Diyos, gagawin niya, alam niyo, ang promise ng Diyos. One time din ako sa Back to the Bible bookstore, sa hindi ko nabili yung book na para mga 7,000 promises of God. Wow, natin 7,000 promises of God, more or less. At mayroon rin verse na mga 370 verses about don't afraid of fear not. Huwag matakot. Kung imagine, 370 verses, more or less. Meaning to say, ang ating 1 year ay 365 days. Pero ngayon namin, February 29, 366 days. Pero bastante, bawat araw, na huwag tayong matakot. Magkaroon ko yung sabi mo na solar eclipse, huwag tayong matakot. Nagmahal yung bigas. Nakabili kami ng bigas, yung pinakamura, 47 ang kilo. Huwag tayong matakot. Dati, nakabili na kami 27 kilo, ang per kilo, naging 32. Every day may promise ang Panginoon, huwag tayong matakot. Huwag matakot sa quiz. Huwag matakot sa exam. Huwag matakot sa term na teacher. Huwag matakot sa thesis. Huwag matakot sa multo. Huwag matakot sa bunso. Huwag matakot sa aswang o liska. Huwag matakot sa walang nubya. Walang kang nubya. Huwag kang matakot. Ikaw na ay 30 years old, malapit ka na matapos kalendaryo. Mayroon pa namang bingo. Ilang number sa bingo? 75. 75 ka? Mayroon pang Book of Psalms, 150 chapter. Wala kang nubyo. Huwag kang matakot. Sabi nga, mayroon daw na blessed singleness. Wala kang trabaho, huwag kang matakot. At least wala kang trabaho, hindi ka pagod. Huwag matakot sa dugo. Huwag kumagkakta ng dugo, napupugnaw. Dapat kondisyonin mong isip mo. Huwag matakot sa dugo. Huwag matakot sa heights. Sa taas ka, sa tubig, sa aso, sa pulis, sa kapitan. Huwag kang matakot na walang pera at iba pa. God said, I will never leave thee nor forsake thee. Hebrews chapter 13 verse 5. Ang promise na, the promise of man made to be broken. Sabi ng tao, may kilala ko, hiram ng pera, pinahiram naman ng pera. Pero yung nangiram, walang planong magbayad. Sabi niya, gigising ng 5 a.m., pero gumising sila 1:30 ng umaga, alas 2. Sabi ng lalaki, nangako siya, nanligaw siya, bibigyan kita ng yung mga bituin ay aking susungkitin. Yung buwan ay aking aabutin. Bibigyan kita ng bituin. Bibigyan kita ng buwan pag ako ay sinagot mo. Nung sinagot niya, binigyan na siya ng bituin. Sinuntok. Nag-away sila. At mayroon din binigyan ng buwan, kailang half moon. May namang buwan, binigyan ito sa tiyan. Meron akong kilala, sabi niya, nobyo, sabi niya, honeymoon tayo. Eh sabi ng babae, ayaw niya. Pag nag-honeymoon tayo, pag nabuntis ka, pakasalan na rin kita. Eh mali yun. Fornication yun. Yan ay kasalanan. Alam niyo, sabi ni Billy Graham, sex is not a sin. Yung sex, honeymoon, hindi ang kasalanan. Yan ay gift of God within the bond of marriage. Sabi nga, ang lalaki at babae, pag kinasal, sila maging isa. Kasi kung walang sex, hindi kayo pinanganak, hindi ako pinanganak. Tama? Yan ay malinis. Inside, within the bond of marriage, malinis yan. Kaya kung kasal ka, kasal ang lalaki at babae, kaya mag-anak pa kayo ng 12 na bata, okay lang. Kaysa isang kusina, okay lang.
Di pastor siya nga, 5 pa lang eh. Masaksak na yung isa lang na mapipit. Ang sex, ako magtuturo sa inyo. Kasi ang turo sa media ay marami, pangit. Kasi sa Amerika, kung mga 12 years old na yung babae at hindi parang ka-sex, ay parang ligaw. Mali, yung wag kayong manggaya sa rila. Ang sex, malinis yan. Basta, kasal tayo. Kasal ka. Pero hindi kasal, fornication yan. Kung kasawa ka na, kasawa ka pa ng iba, adultery naman yan. Kaya mo ginawa ni David, nung si David ay walang ginawa doon sa palasyo, pumunta siya sa rooftop at may nakita siyang naliligo. But she, babae, blessing. Malaking yung blessing. Bawal yan, but she bought. Yung kasalanan na anak, kaya kung magkasala, sabi, pinakuha ng hari yung Bathsheba, pero may mister yan, si Uriah. Uriah. Tapos, nung pinakuha niya, nagganimon sila, nabuntis. Ay, sabi ni Bathsheba, ay, bro, siya, buntis ako. Paano ito? Kwanto, magiging viral ito kung sa time natin. So, ginawa ni King David, tinawag niya yung general na si Joab, si Uriah, ilagay mo sa Happy's Battle, sabi sa kapatgira, doon sa frontliner. Para pag napatay si Uriah, ayun, nang patabunan yung kasalanan ni David. Kaya namatay si Uriah. Pero si Bathsheba, nanganak. Pero kinuha ng Panginoon yun. Struck by the Lord. Namatay rin yung bata. So kita mo yung kasalanan. Nanganak. Pero wala rin nangyari. Kaya ganoon ang kasalanan. Pwede mo gawin ang lahat ng bagay dito sa mundo. Mag-review ka, mag-study ka, mamlansa ka, magluto ka, maglaba ka, mamasyal ka, magsulat ka ng tula. Lahat ng pwede mong gawin dito sa mundo. Huwag mo lang gawin ang kasalanan. Hindi siyempre ang pastor yan. Lahat pwede rin gawin. Huwag lang gumawa ng kasalanan. God hates sin. Yes. But God loves the sinners. Amen? Yan ang kinagalit ng Panginoon yung kasalanan. Kaya pinalaya sa Garden of Eden si Adam and Eve dahil nagkasala. Alam niyo si Adam and Eve, hindi sila Chinese. Alam niyo kung Chinese ang si Adam and Eve, yung binigyan sila ng bunga na yun, hindi yung mansanas ha, bunga lang, hindi naman sabi mansanas. Alam niyo ba't may ahas doon? Ang kakainin ni Adam and Eve, kung Chinese sila, yung ahas, hindi yung mansanas. Hindi lang kasi si Adam and Eve Chinese eh. Oh. Kaya, pasalamat tayo sa Panginoon na tayo ay tinuturuan ng tama. Kaya, inuulit ko, mga kabataan, okay lang yun, may crush ka. Normal na yan, naranasan ko rin pa makita na maganda. Yan, ay wapat ano. So, gano'n, ligaw tingin lang. Pero mag-aaral ka. Aral ka lang. Pag-graduate ka lang, makasawa ka na. Pero alam nyo, pag pinipigyan mo yung kabataan na, huwag ka mag-asawa, huwag ka mag-nobya. Ay, kapag isa ka, bukso ka ba, tingnan no, grabe, kaya ka karong motivation na magpatay. Pero kung ito lang po na, si asawa ka na lang. Sabi na, wali ka po, mag-asawa ka na lang, hindi ka mag-aaral, mag-asawa ka na lang. Pero pag inatulak mo nga mag-asawa sila, sabi ko sa mga participant sa Political Passion, sabi ko, abang nyo ba, 22 years old, sabi ko, 22 ka na, so dapat, at the age of 26, mag-asawa ka na, so 4 years ka na lang. So mag-asawa ka na, sabi ko, hindi man santa. Pag ginagawa mo na niya mag-asawa na, pag inatulak mo, hindi man. Ayaw manila. Pero pag kayo manggaya sa akin, nag-asawa ako ay, kung ako ng 36 years old, tapos ginabuli ako, siguro Kuya Chris, bakla ka no? Sabi mo sunod. Bakit? Nagpatinding ako ah. Pag
Tapos, preaching pastor. Sabi, okay, sa pastor, sabi, pastor, ay, pwede ko ligawan si sister. Okay, hindi ko gusto. Kasi para matuloy, ganda ko bakla. Tapos ay, yun, may chaperon din. Pero maliit pala yan. Hindi pala tayo bago ibuli ka. Kaya mo na lang. Pero alam mo yung sikrito pa na. Tapos pasonistic. Pray. Pray ako sa 4th floor, sa rooftop, 3rd floor. Galota ko yan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng God's will na lifetime partner. God's will na lifetime partner. Ang number one priority ko, dati maganda, pero nagbago na. Dahil mga maganda, may-ari na. So, ang prayer ko na lang, God's will. God's will na lang. Kaya anong itsura? Basta graduate in Bible school. Number one requirements. Graduate ng Bible school. So praise the Lord, sino man din graduate sa Bible school. Kaya, Palawan pa, layo pa, pumunta pa sa Palawan. Para lang magpakasal sa Palawan. Hindi sa Palawan siya pa. Sa Palawan. Kung ito Francis sa Palawan, pumunta pa pa doon. So, God's will. Prayer lang sa Panginoon. Oh, maganda pa. Oh. Yan ay bunga ng panalangin. Tama yung preaching yun ni Pastor Nessie. Pastor Nessie, thank you. Bigyan ko si Kuya ng time. Amen. Kaya, promises of man made to be broken, but the promises of God is faithful and true. At ito pa yung promise ng Diyos na hindi pa natutupad. Coming pa lang. The future promise na mapulfill pa lang sa John chapter 14 verse 1 hanggang 3. Alam naman din yun, the second coming of the Lord Jesus Christ. Sabi doon, sa John chapter 14 verse, let not your heart be troubled. Huwag maglumihan yung puso. Maniwala sa Diyos, maniwala kay Jesus Christ also. Sa verse number 2, in my Father's house are many mansions. Ano ang malaki? Mansion o bahay? Tama, bahay. Very good. Bahay. Mas malaking bahay kasi yung bahay. Sa loob ng bahay ni Kuya, doon ang mga mansion. Hindi ako. Big brothers ka na. Sa bahay ng Ama ay nandun yung mga mansions. At ang mansion daw ay 18 bedroom. Totoo kaya yun? If we're not so, I would have told you, I'm going to prepare a place for you. Verse 3. Sabi sa verse 3, and if I God prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. So I will come again. Ito ba yung promise of God na hindi pa napupulfill, coming pa lang. At salamat, exciting doon sa langit, 12 kinds of fruits, at ang streets doon ay gold. Kaya kung may gold ka dito na ngipin mo gold, hikaw mo gold, kwintas mo gold sa mga babae, relo mo gold, huwag mo nang dalhin sa langit. Baka masita ka pa ni San Pedro. At sabihin ko, uy, anak ni Pastor Salimia, pangalan mo, Gabriel? Gabriel, bakit ka nang dala dito ng spalto? Or siminto? Para sa kasada, kasi ang street sa langit ay gold. So, spalto lang pala yung pinag-aakawayan ng mga golden Buddha, yung mga nakot-kot ng mga ginto, spalto lang pala pagdating sa langit. Streets of gold, spalto lang pala ang gold pagdating sa langit. At mayroon ring reward in heaven. Sa judgment seat of Christ, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, na bawat isa natin ay harap sa Panginoon, will give account. 2 Corinthians chapter 5, verse number 10, sabi po dito, ay ganito po, 2 Corinthians chapter 5, verse 10. So tayo na, madali lang tayo matapos, at number 3 points na rin tayo. 2 Corinthians, ayun na, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body, according that he hath done, whether it be good or bad. Kaya, harap tayo sa paano kung ginawa natin. Merong verse nga sa Revelation 22 verse 12, kung di ako makamali, na kung ano man ang ginawa natin, ay bibigyan ng reward ng Panginoon. Revelation 22 verse 12, meron ditong verse na
And behold, I come quickly. Sabi ni Lord Jesus, and my reward is with me to give every man according as his work shall be. Kung ano ang ginawa niya sa lupa para sa Panginoon Kristo, para sa Diyos ay mayroong reward na ibibigay. Kaya sabi ng Biblia, always abounding in the word of the Lord, abounding in prayer, abounding in teaching, abounding in soul winning, lahat naka-abound. For your labor in the Lord is not in vain. So soul winning, special numbers, Sunday school teacher, sa choir, preaching, sa mga pastor, evangelist, pastor's wife, driving ministry, audio, video ministry, na mga ministry yan. Gardening, cleaning, missions, giving, cooking, all kinds of ministries para sa Diyos sa local church ay mayroong reward sa Panginoon. At mayroon rin natawag na Great White Throne Judgment. Ito naman ay sa mga unbeliever. Revelation 28, verse 11 to 15 is the final judgment prior to the lost being cast into the lake of fire. Eternal security. Number 1, it is the plan of God. Number 2, it is the promise of God. Number 3, it is the last, it is the personality of God. Ay, ito pala yung number 3, yung last pala. It is the personality of God. So, ang personality, ang eternal na security, ang eternal, God. God is eternal. Deuteronomy 33, verse 27. Ang Diyos ay banal. Walang bahay ng kasalanan. Holy, holy the Lord God Almighty. Powerful. Kaya pag sinabi ng Diyos, nangyayari. Sabihin lang ng Panginoon, maliban lang sa tao. Ang tao talaga hindi sabi, magkaroon ng tayo. Hindi yung nangyari. Hindi yung ginawa ng Diyos na sinabi magkatao. Gumawa talaga siya ng lupa. May mata, ilong, hinipan sa ilong, nagkaroon ng living soul. Kaya very special yung tao. Mali yung si Charles Darwin, ang tao daw ay galing sa unggoy. Kung ang tao galing sa unggoy, dapat wala ng unggoy. Tama? Dapat yung lahat ng unggoy ay naging tao na lahat. Kaya mali yun si Charles Darwin. Tayo galing sa Diyos. Galing tayo sa Panginoon. Ang tao ay mayroong intellect at ang tao ay may emotion. Ang Diyos ay may intellect, mayroong emotion. Ang Diyos ay natutuwa, naiinis, nagagalit. God is angry with the wicked every day. Ang Diyos ay nalulugod sa bawat sumusunod na mga anak niya. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. God is powerful, loving, caring, guiding, providing, protecting, leading. May nagtanong, sino ang gumawa ng Diyos? Walang gumawa ng Diyos. Ang Diyos ay nag-i-exist na siya. Ang Diyos pwede makatawang tao sa katawan ni Lord Jesus. Pero ang tao hindi pwede maging Diyos. Ang Diyos pwede maging tao, si Jesus yun. Alam niyo, si Lord Jesus lang ang walang kasalanan. Sabi ng 1 Corinthians 15:47, the first man is empty, galing sa lupa. First man si Adam. The second man is the Lord from heaven. O sa heaven galing si Jesus. Holy Spirit, akan kay Mary. Kaya, banal. Si Jesus galing talaga sa langit, wala siyang human father. Kaya si Mary may kasalanan. Pero blessed siya dahil sa lahat ng babae, pinili siya na maging doon panganak ang ating Savior sa Lord Jesus Christ. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon Jesus na alam kung anong kalagayan mo, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay natutuwa, ikaw ay nagugutom, ikaw ay nauuhaw. Alam ng Diyos yan. Dahil minsan pa yung Diyos nagkatawang tao. He took the form of a servant. Si Jesus ay may laman, may dugo. Ang dugo ng ni Jesus yung walang bahid ng kasalanan. Kaya kung ano aming naramdaman, alam ng Panginoon. Could you imagine, yung Diyos ay nagkatawang tao. Kaya kung ikaw ay tao, ako ay tao, may emotion, may intellect, at ang naramdaman mo, alam ng Panginoon rin yan. Dahil minsan siya ay naging tao. Nireject ka ba?
Ginreject ka ba? Nakaranas ka ba na reject ng iyong kapamilya, ng iyong kagrupo, ng iyong kadugo, ng iyong kapuso, nireject ka? Ako many times, may pinaalam ako sa pastor. Ang dami nilang dahilan, nireject ako. Mag-mission pa ako, sir. Magpapaaral ako ng kapatid ko. Ay, okay lang, okay lang. Basta importante God's will. Kaya pag ikaw lalaki at nanligaw ka, i-condition mo na sarili mo na pag na-reject ka ng babae na basket, ay huwag kang mag-suicide, huwag kang magpatiwalakal. Ang daming babae. Sa Book of Isaiah, isang lalaki, 8 babae, ay sa time ng New Testament pa, o ay time na ng grace period. Kaya, pag nangyari sa'yo yan, tuloy lang, dahil ang buhay ay mahalaga. Again, kung nireject ka, naranasan ni Lord Jesus. Nireject siya ng sarili niyang kababayan. He came unto his own, and his own received him na. John chapter 1, verse 11. But as many as received him, received Jesus, to them give power to become the sons of God. Wow! Pastor Gilbert, anak ka ng Diyos? Amen? Amen, Pastor Linides, anak ka ng Diyos? Kabrad, Pugi, si Ashley, anak ka ng Diyos? Amen, praise the Lord, Pastor Leslie, anak ka ng Diyos? Wow, ikaw po? Ang wala mo? Ha? Haruti. Ano, haruti? Haruti. Jamanis, wow, anak ka ng Diyos. Joe Martin, anak ka ng Diyos. Si ka na lang eh. Imagine, anak ka ng Diyos. Ang Diyos sa langit ay ama mo, ama ko. Kaya, encourage mo yung word of God. Malaman mo, ay, anak pala ko ng Diyos. Wow, malaking encouragement na to, anak ako ng Diyos. Salamat tayo, anak tayo ng Diyos. Hindi tayo anak ni Satanas, anak ng Diablo, anak ni Lucifer. Hindi, anak tayo ng Diyos. Because, bakit ka naging anak ng Diyos? Because of Jesus Christ. Amen. Nung tayo nag-believe kay Jesus, nung tayo nag-receive kay Jesus as our personal Lord and Savior, naging anak tayo ng Diyos. John chapter 1 verse 2. Kaya hindi kalugihan na naging Kristiyano tayo, naging Baptist tayo. Alam nyo, ang Baptist, maraming Baptist. There are 20 kinds of Baptist. Mayroong Reformed Baptist, Bible Baptist, Fundamental Baptist, Convention Baptist, Southern Baptist, Northern Baptist, Conservative Baptist, 20 kinds of Baptist. Pero ang kailangang turo, only Jesus Christ saves. Pero ang maganda sa Baptist, ang tinuturo is about Jesus Christ kung paano masave. Ang Baptist, hindi yan nagliligtas sa ang Baptist Church para mapunta tayo sa langit. Hindi. Si Jesus ang nagliligtas. Pero salamat tayo na nasa Baptist group tayo na kongregasyon. Amen? Natutuwa ko kayo na kayo naging Kristiyano na Baptist. Amen? O nagsisisi kayo na, boy, pa ako naging Baptist man. Kasi kinabuli ako, Baptist daw. Baptist! Ayun ang mga Baptist! Kami nung sa Suba, sa Aklan River. Yung mga Baptist. Ay sabi ko nung may elementary ako, ay hindi na ako mag-Baptist. Ay tapos sa Baptist, hindi pala ako natugpa. Di ba? Ayaw ko sa Baptist. Tapos ay nagturo pala ng DBBS ay Baptist pala. Ayaw ko sa Baptist. Tapos sa Baptist, hindi pala ang bagsak ko. The blessing na nasa Baptist. Kung hindi lang ng Baptist ay mabait. Iba-ibang klaseng Baptist rin. May Baptist na mabait, may Baptist na suplada, may Baptist na suplado, may Baptist na kuripon, may Baptist na giver. So, iba-iba rin. Pero patungong langit yan, basta naniwala sa Jesus Christ. Whosoever believes in Jesus have eternal life. John 3:15. Kaya salamat rin sa Panginoon na ang Diyos ay banal, powerful, loving, caring, guiding, providing, protecting, leading. Kaya salamat tayo sa Panginoon na ang Diyos ang ating refuge, security, safety is of the Lord. Sabi ng Bible, huwag magtiwala sa chariot, horses, kumala sa gira ay huwag magtiwala sa mga tangke ni gira, kundi the battle is of the Lord. Sa Panginoon tayo magtiwala. Kaya ang gawin natin, be faithful
to the Lord Jesus Christ. Be faithful to God. Surrender to God. Serve God quickly. And enjoy. No? Enjoy natin. Kasi life is too short. So little time. Ako ngayon ay mag-53 sa November 11. Mag-53 ako. So, yung iba, namamatay sila, nidadala yung mga 80. Ang nanay ko namatay 77. Ay kung mamatay 77 nanay ko, ay 52 pa lang. Aba, wala na pala ang buhay ko. 25 years na lang. Kung mabuhay ako ng 77, 25 years na lang pala ako. Kami namatay ako kapitbahay, ang edad niya ay ang edad nun yung 59. So 59 mamamatay, 50 pa ako, 7 years na lang pala ako mabubuhay. Tawa si Marisol. Pero may namatay na, namatay na mas bata pa, no? Meron nga namatay, mabilis mag-motor, nakainom, bumangga sa St. Jude Hospital sa gilid, sa pajet. Ang edad lang niya mga 20 plus lang, patay na. So sayang yung buhay. So ano yung kong sabihin? So little time. But it's very doing. So dapat, saan ka patutungo? So dapat, bata ka pa lang, ang priority mo ngayon, bata ka, saan ako patutungo? So, ano yung nasa puso, dapat patungo sa Panginoon lahat, yung direction mo, yung isip mo, yung gagawin mo, ang gagawin ko ito, para sa Panginoon, kalugod. Ang pupuntahan ko ba na yung bibigyan makato ay para sa Panginoon? Yes, tama yung pagpunta mo dito. Ibig sabihin, lahat ng ating decision sa buhay para sa Panginoon. Sa pag-aaral ko, mag-aaral ako sa technology para magamit sa Panginoon. Electrician para magamit sa Panginoon. Architect para mapaganda ko ito. Katulad ni Sir Niven, mapaganda ko yung church building. Engineer, civil engineer para mapaganda. Mechanical engineer. Nurse para may makasakit na mga tulad ni Pastor Nisrin na may stroke. Nurse ka, pagaling mo. Doctor para may makasakit na pastor o anak pastor o libro, tutulungan mo. Negosyante para pag ikaw ay magbunga yung negosyo, makatulong ka sa gawain ng Panginoon. Sabi lahat ng ating iisip para sa Panginoon. So little time, lahat ng yung decision sa buhay, binata ka, mag-aaral ka mabuti, makagraduate, makapag-asawa, magkapamilya, mag-asawa ko para sa Panginoon. So dapat yung isipin nyo. Amen? So little time, Kumadis, where are you going? So nothing refuge ay sa Panginoon. So surrender to God, be faithful to God, serve God quickly. Let us pray. Our God, our Father in heaven, salamat po sa time. Salamat po, Panginoon Isus, sa iyong kabutihan, despite na kami makasalanan. Salamat, naniligtas mo kami. Thank you sa blessing. Thank you, Sweet Holy Spirit, na malaman na namin na kami anak mo, Panginoon. At malaman namin na mayroon kami eternal, walang katapusan na security, at ikaw, Diyos, ang eternal, ikaw ay aming security sa buhay. Salamat, O Diyos, na whether we live or die, we are for you, Panginoong Isus. Thank you, Sweet Holy Spirit, sa iyong salita. Thank you sa mga nakapag-preach na at sa mga susunod na mga pastor, Panginoon mo, na magtuturo ng Word of God. Thank you na makapag-gain kami na naman ng Word of God. At ito ay maging gabay namin sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa iyong mga blessings, sa iyong tulong. Salamat sa church na to, kay Pastor Chargan, at sa EDB Makato. Salamat sa magandang lugar nila, at salamat sa bawat dirigis na dito, Panginoon, na tama ang kanilang patutunguhan na lugar, at tama yung papakinggan nila about the Word of God. Dahil ito ang salita ay buhay, totoo, mabisa, matalas, at makapangyarihan. Thank you, Sweet Holy Spirit. Thank you, Ama, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. At we pray na kung ano man ang kalooban mo sa bawat young people na bawat isa, Panginoon, ay surrender sa inyo at magamit mo sila sa iyong kalooban at kaharian. Thank you for loving us. We love you. Sa iyo po lahat ng glory and power. Thank you for loving us. We love you in Jesus Christ's name. Amen. Thank you. Amen. Amen. Palakpak.